The velocity head at one point of a pipeline is 5 meters. What would be the velocity head at the point of the pipeline if the velocity is increased by half of the original velocity? Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po sa ating YouTube channel. Ang problem natin for today ay mula po sa hydraulics and geotechnical engineering. Ang problem na ito ay lumabas noong November 2021 pero una ito lumabas noong May 2016. Kung titingnan natin ang problems sa May 2016, halos magkapareho sila ng problem. Binigay yung velocity head, then pinapahanap is yung velocity, yung bagong velocity head. And then, ang pinagkaiba lang nila sa November 2021 at saka May 2016 ay itong condition. Ang condition sa May 2016 ay velocity is increased to 3 times its original velocity, while itong sa November 2021 ay velocity is increased by half of the original velocity. So mamaya is isosolve natin itong May 2016. Okay. First na gagawin natin is, syempre, i-identify muna natin ang mga given dito sa problem. First given natin ay itong 5 meters. Ito ang ating velocity head. Next is velocity head. So, ito yung bagong velocity. Ang pinapahanap sa atin ay yung bagong velocity head. Kasi, yung velocity kasi is na-change dito. May pagbabago kasi dito sa velocity, kaya pinapahanap sa atin yung bagong velocity head. So, ito yung binigay na condition, the velocity is increased by half of the original velocity. Ito yung pagbabago sa velocity. Bali ito siya, ito ang new velocity. So, ang binigay na condition is yung initial velocity natin or yung original velocity natin ay nadagdagan daw ng half, kalahati ng original velocity. So, ang magiging multiplier natin dyan ay 1.5. Sir, bakit 1.5 yung minultiply natin sa initial velocity? Okay, ganito yan. So, syempre, magsisimula tayo sa 100%, di ba? Ito ang ating original velocity. And then, sinabi dito sa problem na yung velocity natin ay nadagdagan ng kalahati daw. So, ang kalahati ng 100% ay syempre 50%. And then, kung ito total natin, itong 100 at saka 50, ang resulta nila ay 150%. And then, kung i-convert natin ito sa decimal, ito ay magiging 1.5. So, that's why 1.5 yung multiplier natin dito. Okay. Okay, since na-identify na natin ang mga given natin, so pwede tayo mag-proceed sa ating solution. Okay, binigyan tayo dito ng velocity head, di ba? So since binigyan tayo ng velocity head, then gagamitin natin ang kanyang formula. Formula ng velocity ay v squared over 2g. And then itong g na ito ang acceleration due to gravity, which is 9.81 meter per second squared. Yan. Kung titingnan natin ang ating formula, isa na lang yung unknown. So, pwede natin ma-solve yung original velocity. So, kumpitin natin ito.
Okay. 9.90 meter per second. Yan ang ating original velocity. Okay. Since meron na tayong original velocity, pwede natin ma-compute dito ang new velocity. So, 1.5 times velocity. So, meron na tayong value nito. So, pwede natin ma-compute ang bagong velocity. Ang answer ay 14.85 meter per second. Okay. Panghuli. New velocity. Ito na ang pinapahanap sa atin. So, kompleto na tayo ng mga variable. Meron na tayong new velocity. Okay. Ito yung formula ng velocity, di ba? Kapag new velocity yung nilagay natin dito, so syempre mag-iiba din yung velocity nito. So ito na ang magiging velocity head. Okay, so compute natin. (11.24 meter. Ito ang ating final answer. Okay. Second solution. Okay, meron tayong second solution dito. Dito sa ating second solution, hindi na kailangan na solve natin ito. Hindi na kailangan na i-solve natin itong original velocity at saka ito new velocity. So, pwede na tayo tumalon dito sa velocity head, yung bagong velocity head. So, ito ang formula, di ba? Ito yung formula ng velocity head. Itong velocity new, okay, so ito ang ating problem. Itong binigay sa ating problem. And then, kung titingnan natin, ang binigay na condition is velocity is increased by half of the original velocity. So, ang magiging multiplier natin dyan ay 1.5. So, 1.5 yung i-multiply natin sa original velocity para ma-satisfy natin itong condition na ito. So, sige, i-substitute natin itong 1.5 times velocity dito sa formula. Yan. Okay, so and then, itong squared or itong exponent 2, i-distribute natin ito sa 1.5 at saka i-distribute din natin ito sa velocity. So, ang mangyayari niyan is itong 1.5 meron na siyang sariling squared and then itong velocity meron din siyang squared. So, kumbaga pinaghiwalay natin silang dalawa. And syempre, wag din natin kalimutan na meron tayong 2G sa ibaba. Okay. Okay. Meron akong kwento sa inyo mga kapatid. Itong si velocity, pinapapili niya si 2G between sa kanilang dalawa ni 1.5. Kumbaga, ano raw yung pipiliin ni 2G? Si 1.5 ba or si velocity? Yan ang sabi ni velocity kay 2G. So, syempre, itong si 2G, itong 2G na to, ang pinili niya ay si velocity. Sir, bakit si velocity ang pinili ni 2G? Okay, ganito yan.
Si velocity kasi at saka si 2G ay meron yan silang past relationship nung una. Kumbaga magka-relasyon sila way back. So that is why pinili ni 2G itong si velocity. Di ba ang formula ng velocity head ay v squared over 2G, di ba? You know? V squared over 2G. Okay. Itong si velocity, ang gusto niya is magkabalikan silang dalawa ni 2G. Kumaga, babalikan daw nila yung nakaraan nila or yung past relationship nila. So, gusto niya na magbalikan silang dalawa. So, yun na nga. Ito na sina v squared at saka si 2G. Naging velocity head na sila. And then ito naman si 1.5. Ang tawag na ni velocity sa kanya ay x. And dahil dito sa conflict na ito, nabuo na ang equation na ito. And dahil dito, matutulungan tayo na nitong equation sa pag-solve nitong problem na ito. Okay, so sige, continue tayo. So, try natin itong equation na to kung tama ba magiging lalabas na resulta. So, ito yung original problem natin, di ba? So, binigyan tayo, by the way, itong x is magdidepende yung value nito depende sa binigay na kondisyon. For example, ang condition dito sa problem na to is velocity is increased by half of the original velocity. So, ang multiplier na imomultiply natin sa velocity, original velocity ay 1.5. Okay. So, yung velocity head, hindi natin problema yan kasi binigay naman sa given 5 meters. So, diretso na natin ito mako-compute. .25 meters. Ito ang ating final answer. Okay, kung i-check natin dito sa previous solution natin, halos magkapare na sila. So, ang pinakaiba lang nila dito sa first solution natin is nag-round up kasi tayo dito sa original velocity, then nag-round up ulit tayo dito sa new velocity, and then pagkatapos nag-round up din tayo. So, that is why 11.24 yung nakuha natin. Pero kung hindi tayo nag-round up, ang makukuha natin for sure is 11.25 meters. Pero maliit na bagay lang yan kasi importante 11.25 or 24. Okay, so try natin ito sa ibang problem. So, halimbawa lang, ito naman ang ating problem. Same problem tayo, pero ang naiba lang dito is itong condition. So, ang binigay naman na condition dito is velocity is 2 times its original velocity. So, 2 times, so ibig sabihin nito, ang new velocity natin is equal to, ang katumbas niya ay 2 beses 2 times ng original velocity. So, multiplier na gagamitin natin dito ay 2. So, para ma-satisfy ang condition na ito, 2 ang multiply natin sa ating original velocity. So, compute natin. Yan, 20 meters. Ito
na ang ating final answer. New velocity head is 20 meters. Okay, last. Sasagutin natin itong May 2016 passboard. Given a velocity head of 5 meters, so same lang. What will be the velocity head if the velocity is increased to 3 times its original velocity? So, parehas ito sa sa previous problem. So, velocity is increased to 3 times. So, ang multiplier nito ay 3. So, 3 yung i-multiply natin sa original velocity para masatisfy itong condition na ito. So, compute natin. $45 meters. Ito ang ating final answer. New velocity head. So, ito yung answer sa passboard na May 2016. So, kung sakali man na lumabas ulit ang problem na ito lang ang dapat natin tandaan na equation. Ito lang talaga. So, hindi na natin kailangan na i-solve itong original velocity at saka yung new velocity para lang makuha ang new velocity head. So, ito na lang. So, ang i-input lang natin dito ay yung whatever na binigay na condition dito sa problem. So, kung ano yung condition na binigay, yung multiplier, ilagay natin dito sa x. And then, yung velocity head is given naman yan. So, makukuha na natin yung final answer dito. Maraming salamat po sa inyo lahat. And sa mga nanonood nitong video, kung nagustuhan po ninyo ang ating video tutorial, pindutin niyo lang po ang ating like button. And then, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, click niyo lang din po ang subscribe button. At sa TikTok, pwede niyo rin po ako i-follow doon kung gusto niyo. And then sa Facebook, follow niyo rin po ako doon. Click follow lang. And then yun, maraming salamat po ulit sa inyo. And kita-kita po tayo sa ating susunod na problem. Inshallah.